To all minors ha, please watch this video. So, actually, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa sa topic natin ngayon. Pero, ito lang yung mga realizations ko na nung nag-start ako maging pregnant and magiging mommy na and lalabas na siya in a few weeks. So, one thing I realized na sa pagpaplano na maging pregnant, planned man or unplanned, still the same. Paano ko nasabi? Kasi ako and Raiden, pinlano namin to. Nagplano akong mag-anak because I have a deeper level of reason. Kasi nga, as you can see, I got surgery last 2 years ago. My doctor and my doctor told me na mag-anak ka na as much as possible, as early as your age. Kasi noong time na yun, ilang taon ba ako? 25? Yeah. I'm 25 years old that time nung na-surgery ako. And sabi niya na kung mag-anak ka, go ahead. Kasi parang ang dali, no? Go ahead kasi nga mas mahihirapan akong mag-anak if sa mga 30s level, mga ganun. Kasi nga, I have a heart condition. So, syempre, sa gusto kong magkaanak, susundin natin yung doctor natin. Kahit hindi ako talaga 100% ready na mag-anak, na mag-start ng family. Kasi nga, ang dami ko pang plano and whatsoever. But, ayun nga. So, since andito na tayo sa decision na to, usap ko si Raiden. Siyempre, nag-usap kaming dalawa. And, tinatanong ko siya kung gusto niya ba na magkaanak. Nag-agree siya. Gusto niya. And, siyempre nga, tumatanda na rin naman, di ba? So, nag-try nga kami. Pero, sa unang try, namobo agad siya. Ayun nga. Kidding aside. So, ayun. Sa unang try, hindi kami nahirapan. Kinakwento. Pero, ayun nga. Excited. Ayan, ginawa na lahat para maging healthy and all. Though, surprisingly, every month, mayroong struggle ang isang pregnant woman. Ayan. May struggle every month talaga ng pagpapacheck up. So, para to sa mga bata na din. So, sana panoorin to ng mga minors na ang pagbubuntis is hindi siya ganun kadali. Hindi siya ganun kadaling decisions na dapat okay lang pala magbuntis anytime, ganun. No. Ako, sabi ko, parang 80% I'm ready. Pero, parang hindi pala. Kasi, ang dami kong pagdadaanan na stage, ang dami kong kailangan harapin, physical and emotional changes na mangyayari sa katawan ng babae. Mahirap magbuntis, iba't ibang klase ng pagbubuntis ang mga na babasa ko kasi I do research muna bago ang lahat. Nag-research ako, iba-iba pala kami talaga. As in, hindi pare-pareho. May emotional, may kalma lang, may hindi, may ganun. Doon ako sa hindi ako emotional. Kasi, bakit ko nasabing hindi ako emotional? Kasi, nung dalaga ako, sa mga nakakakilala sa akin, is kilala nila akong emotional. I mean, iyakin na tao. Like, dramatista. Ganon. Ganon nila ako kilala. Pero, ina-expect ko sa sarili ko nung nabuntis ako, magiging crybaby ako. Like, simpleng bagay, iiyakan yung mga ganon. Hindi ako naging ganon. And I'm so happy. And may mga so, dito napapasok yung wag na wag yung i-judge yung pagiging buntis. Like, yung mga buntis, sobrang mahalin nyo sila ng doble-doble kasi iba ang pinagdadaanan ng buntis. As in, super
iba-iba. Like, merong sensitive, merong hindi naman. Pero just be careful with your words kasi ang mga buntis, guys, is mas madamdamin sila. Minsan, mas tinatandaan nila kung paano sila tratuhin. Ganon yun. And, ayun nga. So, ano ba yung mga na-realize ko talaga? I realize na you will never be prepared sa kahit anumang sitwasyon na mangyayari sa buhay mo. Kasi, unang-una, nagplano lang kami ni Ray, pero hindi ko ina-expect na super hirap ng monthly stages ko. Check up. Hindi lang bastang check up ang gagawin mo. Pipila ka ng mahaba, mapa-public man yan or mapa-private. Yun yung na-experience ko personally. So, kasi na-try ko na both Sa first trimester ko, private ako nagpapa-check up since I have a HMO naman. Then, second and third, na ako sa mismong kung saan ko balak manganak. And, mas mahirap dito sa public kasi public or basta semi, kasi may bayad pa rin naman siya eh. So, super hirap pag sa public, guys. As in, kasi pipila ka, biruin mo, imagine, sa monthly check-up mo to. Pipila ka for about 7 a.m. Nandun ka na. 7 a.m. of waiting. Makakauwi ka ng 1:00. Imagine that. Yung sacrifices mo and yung waiting game mo, sobrang lala. Mas may na-experience pa ako one time na sobrang naiyak na talaga ako sa inis, sa pag-aantay. As in, yung emotions ko, hindi ko na napigilan yung time na yun. From 7 a.m. or from 9 a.m. nagpila kami. And then, imagine 5 p.m. ako nakauwi. Just to wait the OB. Yung ganun. May times na ganun na mahirap. Kasi, may mga OB na as in, alam mo yun, umuwi yung time na yun, kaya ko siya na-experience na ganun katagal. Umuwi yung OB, so isa lang yung natira, so kawawa yung ang dami talaga. As in, super dami namin. So, imagine that, yun yung pagdadaanan mo monthly. Well, iba-iba pa rin tayo ng mga experiences. So, ito yung sa akin. So, it's not easy. And, minsan na pag tinatanong ako, mag-aanak ka pa? Sagot ko, hindi, first and last na to. Hindi pa ako nakakalaklas na agad. Pero ayun nga. So, ayun yun. Tapos, pangalawa na lang kasi sa akin yung physical changes na nangyari sa katawan ko. Nung dalaga ako, never akong nagka-breakout. Na-experience ko ang breakout nung na-surgery ako. Kasi hindi ko alam, pero tumaba kasi ako nung, nagka-gain ako ng weight, and which is okay for me. Pero, sobrang napagdaan ko yung breakouts na malala. Pero ngayon, I have, ayan yung breakouts ko. Hindi ako nagme-makeup, hindi ako nag-aayos. Totoo yun, guys, ha. Ako naman, masipag ako maligo. Lalaki anak ko, pero masipag ako maligo. Ayoko nang mag-makeup, ayoko mag-lipstick, lip tint, and everything. Ayan yung ayoko. Minsan hindi ako nagsusuklay, pero since nag-work ako, I have to comb my hair. It's from fashionista to puro dress. Ayun yung pagdadaanan sa wardrobe. Hirapan ka sa dami. Dami, as in super dami. Like, eto na-experience ko yung physical changes, though wala pa akong stretch mark masyado sa tiyan, pero magkakaroon din yan. And, ayun nga, yung kilikili ko getting darker. Nung pagpasok ko ng 8 months, naging dark siya. Parang mas nagda-dark siya ngayon. And, buti na lang yung neck ko, hindi masyado. Pero, I'm happy, still. Magbabago naman yan. Kung sa financial is, financially stable ka,
okay lang sa'yo to get pregnant. Like, pero nasa age pa rin dapat. Pero, if not, you have to be. Kailangan mo may datong kasi kapag wala, hindi pwedeng wala. Kasi, unang-una, ngayong pagpasok ng 9 months ko, or 8 months ko, is parang, ngayong 9 months is parang weekly na akong pina-ultrasound. Doon pa lang guys, almost 1,000 pesos. 1,000. Kung hindi dahil sa best friend ko, mas mapapamahal yung aking ultrasound kasi I spent, hindi, grabe, yung check-up, bukod pa yan sa panganganak mo, bukod pa sa pamimili mo ng gamit ng baby, and everything, lahat kailangan mo prepare, and hindi ganun kadaling magbuntis, so dapat knowledgeable ka. Partida, hindi pa ako nanganganak, hindi ko pa malalahat yung mga realizations ko, pero kasi nag-alaga na ako ng bata, alam ko na kung paano mag-alaga ng bata, pero hindi ko alam kung paano maging nanay talaga 100% kasi iba naman yung feelings ng nanay. Now I am ready to face. In a few weeks makakarga ko na siya. Ayun, sa mga minors na mapusok, sa mga minors dyan, this is to remind you na sa mga bata pa nagjojowa, like 15 to 18 nga kasi parang okay talaga pa rin yun, nasa 20s ka na kung magiging kung ready ka. Pero if kahit sabihin mong matured ka as your age, like kahit 18 ka na, tas matured ka na, kung alam mo na, hindi mo malalaman. Never mo malalaman at never ka magiging ready. So, you have to be very, very careful. Huwag ka magpapakatanga. Saan ako napunta? Huwag. Sa mga baby girls dyan, please, just think 100 times. Sobrang magbabago ang buhay mo once you get pregnant. As in. So, huwag tayong papadala sa at alam ko naman na this generation is magiging mas matured na, mas So, ayun yung mga realizations ko habang ngayong buntis ako. So, mahirap mag-isa. Kaya to all the tatays, magiging daddy in the futures, please don't leave your wives. Don't. Just don't. Kasi doble ang lungkot ng buntis. Doble ang emotions. And always give them food. Sa paglilihi stage, hindi siya madali ha. Sa paglilihi stage, dun sa pregnancy na to, bukod sa medications, laboratories, sa food ka gagastos talaga. Ito partida everyday to. Yung budget mo for food is hindi kulang, hindi sapat lang kasi dalawa na sila. So you have to feed them. So dapat masarap na food, healthy na food. Hindi ka sure sa healthy. Pero nagugulay ako ha. Minsan lang ako kumain ng mga unhealthy foods. Pero guys, kasi believe me or not, gustuhin mong maging healthy pero ang mga cravings mo is kusang lalabas yan. Kasi pag di mo nakain yung cravings mo, mainit ang ulo mo sa buong mundo. Ganun level. So, ayan guys. So, that's it for this video. Hindi ko sure kung na-include ko na lahat ng mga experiences. But this, lahat ng mga sinabi ko is based on my experience. So, don't judge me kasi iba-iba tayo. So, mas iba-iba ang pinagdadaanan ng buntis. May mas malala. So, don't compare. Yes, ito, yung pinaka
magandang word na binanggit ko. Don't compare, wag na wag, kasi lalo na pagkausap mo buntis, o bakit si ano? Parang i-compare mo siya sa iba. Like, kunyari, ini-invalidate mo yung feelings ng isang buntis. Please don't, okay? Don't invalidate the feelings of a pregnant woman. It's a very no. Hanggat hindi mo na pagdadaanan yung pinagdadaanan niya, you will never understand. Ikaw, na hindi mo nararanasan maging buntis, hindi mo nararanasan yung pinagdadaanan niya, wala kang karapatan to judge, to invalidate yung mga opinion ng isang buntis. Charot lang. Hindi, yeah, totoo. Kasi ako, basta ibang level na yung utak ko ngayon. Like, brain mom brain. So I hope you guys learn something today. So be careful with your decisions. Ayan guys, so I will update you once again once my baby is born. See you guys next time. Bye!